Hi mga kaisla! Welcome to my first vlog. Samahan nyo kami ngayon na magpapakain sa aming mga alagang baboy. 4 o'clock na nga ng hapon kaya oras na para pakainin sila. At bago nga kami magpakain, ayan, itutour ko muna kayo dito sa aming munting piggery. Meron nga pala ako ditong 10 biik, nasa starter stage pala ang sila. Pinaghiwalay ko nga sila ng kulungan, paano kasi nung nakaraan ay lagi silang nag-aaway. Kawawa naman ito mga maliliit. Dito naman sa kabila ay meron akong 7 fatteners, nasa grower stage naman sila. At doon naman sa dulo ay meron akong 2 inahin, yung isa dyan ay buntis na. At kasama ko nga ngayon na magpakain sa aming mga alaga ay itong aking isang alaga din na mas malakas kumain. Char. Inaya na nga niya ako na kumuha na daw kami ng feeds, baka daw maabutan na naman kami ng ulan. Paano kasi lagi dito paghapon ay talagang naulan dito sa amin. Kumuha na nga din kami ng feeds doon sa Kamalik para makapag-umpisa na. Itong panganay ko basaan dito yan sa bahay, lagi naman niya tulong sa akin sa pagpapakain ng baboy. Tinuturuan at sinasanay ko na nga din siya sa mga gawain dito sa bahay. Ayoko kasi na lumaki siyang tamad at hindi marunong sa mga gawain dito sa bahay. Lagi nga nakatoka sa kanya itong pagpapakain sa mga biik. At bago ko nga papakainin yung mga malalaki na at yung inahin ay tinutulungan ko muna siya. Nilalagyan ko muna ng feeds itong nasa kabilang biik para tumahimik na sila. Ang sakit talaga kasi sa tainga. Kapag nasa pre-starter at starter stage yung mga biik ko ay nilalagay ko muna yung mga feeds bago lagyan ng tubig yung kainan. Pakonti-konting tubig lang ang nilalagay ko. Nakita ko nga din itong si Ali at nilalagyan na nga din niya ng tubig itong kanyang mga pinapakain na biik. Hindi ko na nga siya inuutusan kung ano mga dapat niyang gawin kasi alam na niya at lagi nga siyang natulong sa akin. After nun ay iniwan ko na muna si Ali at dito na naman ako sa aking mga inahin. Nilagyan ko na ng sisical powder itong pagkain ng aking mga inahin. O baka sabihin nyo silin yan, lagayan lang po yan. Una ko munang pinakain itong inahin kong buntis. 2 months ng buntis itong aking inahin kaya pinapakain ko na siya ng developer. Bago ko makalimutan, yung sisical powder pala is for calcium yun. Para maging matibay yung buto ng mga inahin, lalong-lalo na yung kanilang mga paa. Kapag buntis yung mga inahin ay bumibigat din kasi yung kanilang katawan kaya kailangan talaga nila ng calcium. Itong isang inahin ko naman ang pinakain ko. Pina-AI ko na pala ito nung nakaraan kaya after 17 to 21 days ko pa malalaman kung buntis siya. After ko mapakain yung aking 2 inahin ay dito na naman ako sa aking 7 fatteners na sobrang ingay na talaga. Tingnan nyo naman. Kapag nasa grower stage naman ang aking mga baboy, hinahaluan ko na ng tubig yung kanilang feeds bago ko ilagay sa kanilang pagkainan. Nag-try din kasi ako nung nakaraan ng dry feeding pero napapansin ko na medyo mahina ang paglaki ng aking mga baboy. Kapag nasa grower stage na talaga ang baboy ay kailangan talaga nila ng tubig. Medyo mainit kasi yung grower na feed sa kanilang katawan gawa ng ito'y talagang nagpapalaki talaga sa kanila. Ma-share ko nga pala sa inyo na ako pala ay dating OFW sa Taiwan. Sa electronics company ako nagtatrabaho bilang factory worker. Last year, nag-decide akong umuwi kasi parang hindi ko na talaga makakayanan yung homesick. Masyado ko na talagang namimiss yung aking anak. Ayoko naman magbakasyon tapos babalik na naman, parang hindi ko naman kaya. Kaya nung nasa Taiwan ako, nag-iisip na ako kung ano yung pwede kong pagkakitaan dito habang naalagaan ko naman ang aking anak. Kaya yung pagbababoy ang isa sa naisip ko na pagkakitaan dito. Sobrang applicable din dito sa amin yung pagbababoy, gawa na yung mga bahay dito ay hindi naman dikit-dikit. Kaya nung nasa Taiwan ako, inaaral ko na kung paano mag-alaga ng baboy sa pamamagitan ni Facebook at YouTube University. Nanonood ako ng vlog ng mga nagbababoy din para makakuha din ako ng paraan kung paano ba ito dapat gawin at kung ano yung mga diskarte. Ang hirap din naman na pasukin ng isang negosyo na wala ka talagang idea. Kaya much better talaga na aralin muna at magsimula sa maliit. Medyo natakotin ako nung una kasi nga ang pera na gagamitin dito ay hindi basta-basta. Hindi lang ako nagpadaig sa takot ko, talagang sinubukan ko kasi nga sabi ko paano ko naman malalaman kung hindi ko susubukan. Kaya sabi ko bahala na talaga si Batman at sinabi ko na din talaga sa asawa ko na once pag ako'y umuwi ng Pilipinas, ayoko na talaga bumalik ng Taiwan. Ang importante sa akin ngayon ay makakasama at maaalagaan ko yung mga anak ko, lalo't ngayon ay 2 na sila. Ay siya, ang dami ko nang sinabi. Bumalik na nga tayo dito sa pagpapakain ko sa aking mga alaga. Hinugasan ko na nga yung balde na pinaglagyan ko na kanilang pagkain at sinimot ko talaga ay sobrang mahal ba naman ng feed sa ngayon. Grabe na nga yung pawis ko dyan. Imagine, tinulungan na ako ng anak ko niyan ha. Nakakatuwa nga tingnan tong mga baboy habang kumakain sila. Alam mo yung parang sarap na sarap talaga sila sa kanilang kinakain. Mapapasana all ka na lang talaga. Sure. Tapos na din palang kumain itong aking 2 inahin. Sabi ko nga sa kanila matulog na sila agad para lalo silang lumaki. Sure. At nakakatuwa nga silang tingnan kasi kanya-kanya na silang pwesto mamaya niyan sa pagtulog. Chinek ko na nga din muna itong aking mga biik. Ayan, parang nanghihingi pa sila. Hindi naman kasi sila pwedeng pakainin ng marami, baka naman magtae. Nangyari na din kasi yan sa akin nung unang pag-aalaga ko. Siguro nasobrahan ko ng pakain kaya nagtae at nagsusuka. Nung konti na lang ang natira sa pagkain ng mga fatteners ko ay nagligpit na ako ng mga balde. Dadalhin ko kasi ang mga lagayan na yan pabalik ng
kamalig para paglalagyan na naman bukas ng umaga ng kanilang pagkain. Nauna na nga ding bumalik sa bahay si Aliyah at siya pa daw ay magha-half bath pa. Yang tubo na maiksi na yan ay yan ang ginagamit ko sa paghalo ng kanilang pagkain once na maglalagay ako ng vitamins. 3 times a week lang ako naglalagay ng kanilang vitamins kasi nga medyo may kamahalan din. Alam nyo, parang ito na rin yung me time ko. Babalik na rin ako sa bahay maya-maya para mag-half bath na din. Bago kasi ako kakarga ng baby ko, dapat malinis na ako at hindi na amoy baboy. At ayan na nga, nung tapos na sila kumain ay kanya-kanyang hanap na sila ng kanilang pwesto para matulog na. At bago nga ako umuwi ng bahay ay ibababa ko muna itong manta. Minsan kasi paggabi ay talagang malakas ang ulan dito. Nilagyan ko ng manta dito para hindi naman masyadong lamigin itong aking mga inahin. Diyan din sa gilid ng aking inahin na buntis ay meron ding manta dyan. Pero hindi naman talaga sobrang close yan talaga. Importante pa rin kasi yung paglabas at pasok ng hangin. After nun ay lumabas na din ako dito sa pigiri para makauwi na at naririnig kong umiiyak ang aking baby girl. Pinalibutan ko talaga ng screen itong aking pigiri. Gawa nga ng yung mga manok dito sa amin. Abaya pakatigas ng ulo. Ay, marami kasi kaming mga alagang native na manok dito sa bahay. Sinisiguro ko talaga na walang madadaanan kahit yung mga sisiw. Hindi kasi pwedeng may pumasok na manok dyan. Baka kasi makain ng aking mga inahin yung kanilang dumi. Pag may pumasok kasi na manok, doon sila magtutuka sa pinagkakainan ng aking inahin at malamang doon din sila magdudumi. Binaba ko na rin itong trapal dito sa gilid ng aking mga biik para hindi naman sila masyadong lamigin. Pag umulan kasi ng malakas at mahangin pa, ay mababasa talaga yung mga biik ko. Kaya nilalagyan ko talaga ng trapal dyan, pero hindi naman yan sobrang sarado talaga. Sa gilid niyan ay may papasukan din ng hangin at lalabasan. O diba, mabuti pa yung baboy inaalagaan, tayo hindi. Charot. Habang inaayos ko nga yung trapal dyan, naririnig ko parang nagwawala na yung anak ko at nagmadali na nga akong umuwi. Bye! Thank you sa panonood!